Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, pinasasalamatan namin kayo na sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay nais mong maisulat ang lahat ng banal na kasulatan para sa ating pagkatuto. Salamat na sa iyong salita ay makapagbibigay sa atin ng lahat ng karunungan na kailangan natin, na nagbunsod sa atin sa pagliligtas ng pananampalataya kay Kristo at pakikipagkasundo sa Diyos. Salamat din na sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ikaw ay nangako na gagabay sa amin sa lahat ng katotohanan. Ituro sa amin ang lahat na kailangan naming malaman at sanayin kami sa aming ipinagdarasal upang mabuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus. Paganahin kaming ilapat ang iyong salita sa aming mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay maisagawa namin ang mabuting gawain na iyong inihanda para sa amin na gawin, upang aming gawin sa iyong mahal na Ama sa langit. Ikaw ay isang banal na Diyos at nais kong maging banal din. Ihiwalay mo sa iyo at ipamuhay mo ang aking buhay sa paraang karapat-dapat sa iyo at nakalulugod sa iyo. Hanapin ang aking puso, nagdarasal ako. At kung mayroong anumang itinatangi na kasalanan na nakatago sa loob, hinihiling ko na hanapin mo ito at sirain ito, sapagkat talastas ko na tanging ang may malinis na mga kamay at dalisay na puso ang makatayo sa iyong harapan. Linisin ang aking puso, linisin ang aking panloob na mga kaisipan at suriin ang mismong mga motibo sa likod ng aking mga gawa at sa loobin, sapagkat nais kong mamuhay sa kabanalan ng puso. Kung mayroong anumang bagay na hindi nakalulugod sa iyo sa aking buhay, hinihiling ko na sa iyong biyaya ay aalisin mo ito, upang ako'y mabuhay sa kabanalan ng Diyos sa lahat ng kaarawan ng aking buhay, na nararamtan ng katwiran ni Kristo, na inihiwalay sa iyo at lumakad sa pag-ibig na makadiyos. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Ama, na tinawag mo ako mula sa kadiliman tungo sa iyong kahangahangang liwanag, at pinalaya mo ako mula sa pagkaalipin tungo sa kasalanan, at pinalaya mo ako mula sa pagkaalipin sa takot. Salamat sa iyo para sa paghinga ng bagong buhay na muling pagkabuhay ni Kristo sa aking pagkatao, at para sa pagkuha ng permanenteng paninirahan sa loob ng aking puso. Panginoon, nais kong pangunahan ng iyong banal na Espiritu at lumakad sa Espiritu at katotohanan. Gusto kong mamuhay ng isang makadiyos na buhay at bumuo ng personal na kabanalan. Ngunit hindi ko talaga alam
kung paano. Panginoon, ako ay lumalapit sa iyo na walang kakayahang mamuhay ng banal at mapagpakumbabang tanungin kayo ng Panginoon. Naturuan mo akong maging banal at ipakita sa akin kung paano mo ako mabubuhay. Buksan mo ang aking mga mata upang makita kung ano ang kailangan mong gawin. I-unblock ang aking mga taenga upang marinig ko ang iyong maliit na tinig at bigyan ako ng isang matuturuan, Espiritu, upang malaman ang lahat ng nais mong ituro sa akin. Alam ko lamang na wala akong magagawa kundi kay Kristo, sino ang aking buhay. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, ang iyong salita ay nag-uutos sa atin na be holy as you are holy. And I know that in and of myself, I cannot live in true holiness of heart. Maliban kung ang Panginoong Jesus ay nabubuhay sa akin ng kanyang buhay at ang banal na Espiritu ay nagsasagawa ng isang pagbabagong buhay na gawain sa akin. Salamat na ako ay ipinanganak sa iyong pamilya, nakipagkaisa kay Kristo at isa sa Kanya. Ipinagdarasal ko na lalong umunlad sa akin ang Kanyang kalikasan at pagkatao, hanggang sa masabi ko, tulad ng ginawa ni Paul, my old self has died and been crucified with Christ. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin ng kanyang muling pagkabuhay at gumagawa sa pamamagitan ko. Hinihiling ko na patuloy mong alisin ang lahat sa akin na salungat sa nais mo sa akin, at ipinagdarasal ko na lalo mo akong ibahin ang anyo at pagkakahawig ng Panginoong Jesus araw-araw. Panginoon, alam ko na ito ay hindi isang madaling panalangin. Upang manalangin at ito ay malamang na maging sanhi sa akin ng maraming sakit. Ngunit naniniwala ako na ito ay ang kalooban para sa bawat isa sa iyong mga anak, at kaya ako ay pumupunta sa iyo ngayon at sinasabi, Ama, ang iyong kalooban ay gagawin sa aking buhay. Ibigay mo sa akin na ako'y nananalangin na ang pagnanasa at biyaya ay maging isang buhay na hain, na banal at katanggap-tanggap sa iyo. Sa iyong kapurihan at kaluwalhatian, ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon, kung paano ako nagpapasalamat sa iyo na ako'y na kay Kristo ay aking pinamumuhay ang iyong Espiritu Santo sa akin upang mabuhay at magtrabaho sa iyong papuri at kaluwalhatian. Tulungan mo ako, Panginoon, upang patuloy na tumingin kay Jesus at upang panatilihin ang aking isip sa mga bagay sa itaas, hindi sa mga bagay na nasa sistemang ito ng mundo. Tulungan mo ako na manalangin ako, na lumayo sa mga bagay ng sanlibutan, at ituloy ang katwiran
pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan. At pag-ibig at upang mabilang na kasama ng mga tumatawag sa Panginoon na may dalisay at mapagpakumbabang puso. Tulungan mo akong mamuhay sa paraang nakalulugod sa aking Diyos, sa kahinahunan sa iba at sa paggalang sa iyo. Pigilan mo ako, manalangin ako, mula sa pagiging squeeze sa hulma ng mundo. Ngunit sa halip ay maaari akong maging conform higit pa sa imahe at pagkakahawig ng Panginoong Hesukristo. Tulungan mo akong idilat ang aking mga mata sa Kanya. Sino ang may akda at nagtatapos ng aking pananampalataya at sa kaninong pangalan ako nananalangin. Amen. Ama Diyos, Ikaw ay banal at Ikaw ay pinawag para sa mga na iyong mga anak na maging banal tulad ng Ikaw ay banal. Alam ko na sa aking laman ay hindi nananahan ng mabuti. Ngunit Ama, pinapasalamatan kita na kay Kristo ako'y naging matuwid at nabibihisan ng katwiran ni Hesukristo. Panginoon, gusto kong mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa iyo. Gusto kong maging banal dahil Ikaw ay banal. Salamat para sa kahangahangang halimbawa ng Panginoong Hesus na lumakad sa Espiritu at katotohanan. Nabuhay ang kanyang buhay sa mapagpakumbabang pagsunod sa iyong kalooban at ipinakita ng kanyang buhay ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kilos at kanyang saloobin tulad ng isang mapagbiyayang puso na umapaw sa mapagmahal na pagtitiwala sa iyo. Panginoon, nananalangin ako sa araw-araw na ito. Maaari akong maging higit pa at higit na katulad ng Panginoong Hesus habang ako ay sumuko sa gawain ng iyong banal na espiritu sa loob. Kaya Panginoon, ipinagdarasal ko na matuto akong lumakad sa espiritu at katotohanan at magpasakop sa patnubay ng iyong espiritu sa aking buhay araw-araw. Hinihiling ko na hanapin mo ang aking puso at ituro ang anumang lugar na hindi nakalulugod sa iyo. At akayin mo ako sa landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Amen. Ama sa langit, kung paano kita pinasasalamatan sa aking kaligtasan na ibinigay mo sa akin bilang isang libreng regalo ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Salamat din na ang iyong banal na espiritu ay nagpabuhay sa akin sa Kanya at inilagay ako sa pamilya ng Diyos at sa katawan ni Kristo. Salamat na Kanyang inilagay ang Kanyang tatak ng pagmamay-ari sa akin at nanirahan sa loob ng aking puso upang ako'y bigyan ng kapangyarihan sa aking espiritual na lakad, upang ako'y bigyan ng kapangyarihan
habang unti-unti niyang binabago ako sa isang kaibig-ibig na pagkakahawig ng Panginoong Hesukristo mismo. Ipinagdarasal ko na ang banal na Espiritu ay manguna at gumabay sa lahat ng bagay at matuto akong makinig sa malumanay na mga pahiwatig ng kanyang tinig. Habang binabasa ko ang iyong salita o nakikipag-usap sa iyo panalangin, bigyan mo ako ng biyaya na makilala ang kanyang maliit na tinig habang hinahanap ko ang mga banal na kasulatan araw-araw. At binibigyan ako ng karunungan na kailangan kong makilala ang iyong espiritual na mga nudges sa pamamagitan ng makadiyos na mga Kristiyano. Sino ang maaaring ma-prompt na mag-alok ng direksyon o magbigay sa akin ng payo? Naway mapanatili ko ang isang bukas na puso at bumuo ng isang matuturuan na espiritu, at ipinagdarasal ko na maaari akong lumakad sa iyong mga paraan at mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa iyo at niluluwalhati ang aking Ama sa langit. Tinanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, kung paano ako nagpapasalamat sa iyo na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus, ang iyong banal na Espiritu ay nagpabuhay sa akin sa Kanya at inilagay ako sa pamilya ng Diyos at sa katawan ni Kristo. Salamat sa Kanyang inilagay ang Kanyang tatak ng pagmamay-ari sa akin at nanirahan sa loob ng aking puso upang ako'y bigyan ng kapangyarihan sa aking espiritual na lakad. Upang ako'y bigyan ng kapangyarihan habang unti-unti niya akong binabago sa magandang pagkakahawig ng Panginoong Hesukristo mismo. Dalangin ko na ang banal na Espiritu ay humantong at gabayan ako sa lahat ng bagay at matuto akong makinig sa malumanay na mga pahiwatig ng kanyang tinig. Habang binabasa ko ang iyong salita o nakikipag-usap sa iyo sa panalangin, bigyan mo ako ng biyaya na makilala ang kanyang maliit na tinig habang hinahanap ko ang mga banal na kasulatan araw-araw at ang karunungan upang makilala ang iyong mga espiritual na nudges kapag ang mga makadiyos na Kristiyano ay sinenyasan na mag-alok ng direksyon at bigyan ako ng payo. Naway mapanatili ko ang isang bukas na puso at bumuo ng isang matuturuan na espiritu, at ipagdarasal ko na maaari akong lumakad sa iyong mga paraan at mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa iyo. At niluluwalhati ko ang aking Ama sa langit. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, paano ko pinagpala ang iyong banal na pangalan para sa kahangahangang gawain na ginawa ng iyong banal na Espiritu sa bawat buhay ng iyong mga anak, habang hinuhubog mo kami at pinapasok mo ako sa mga taong magkakaroon ka tayo ay maging. Salamat sa gawaing paghatol na ginawa mo sa aking buhay at para sa proseso ng pagkahinog na patuloy na nagaganap ngayon.
habang sumusuko ako sa iyong patuloy na pagtuturo, pagsasanay at pagwawasto na nakaprogram sa loob ko. Ibigay mo sa akin na manalangin ako, kasama ang iyong pang-araw-araw na tulong at patnubay, at naway matutunan ko ang maraming aral na hinahangad mong ituro sa akin habang patuloy kang umaaliw at nagwawasto. Naway maging handa akong matutunan ang lahat ng ituturo mo sa akin, at naway maging mas sensitibo ako sa iyong mga babala at pag-uudyok. Ibigay mo sa akin na manalangin ako, mga tenga upang marinig ang iyong maliit na tinig, at isang puso na handang lumakad sa landas na pipiliin mo para sundan ko. Naway maging handa akong pumunta sa iyong pinamumunuan, gawin ang gagawin mo sa akin at isuko ang pinili mong alisin sa aking buhay, kahit na hindi ko maintindihan. I pray that in the strength of your Spirit, I may learn to say, "They will be done no matter what the cost." At bigyan mo ako ng lakas ng loob na tanggapin ang iyong kalooban para sa aking buhay. Hinihiling ko ito sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, na napakatagal ko nang inaanod sa aking espiritual na paglalakad, at alam kong kailangan ko ng espiritual na wake-up call. Ipinagdarasal ko na sa pamamagitan ng iyong biyaya, tutulungan mo akong gisingin ang aking sarili mula sa espiritual na pagkakatulog na ito, at tumalikod sa anumang espiritual na katamaran at kawalang interes na maaaring ipakita ko sa iyo. Pasiglahin ang paninigarilyo ng aking pananampalataya at pag-asa, ang aking tiwala at pagsunod. Nananalangin ako. Paano ko pinupuri at pinasasalamatan ka na sa biyaya ay sinugo mo ang iyong banal na espiritu upang patatagin ang aking puso, at ang aking katawan ay naging isang banal na templo ng Diyos. Patawarin mo ako, Panginoon, sa mga panahong hindi ko pinansin ang katotohanan ito at napabayaan kong isabuhay ito sa aking buhay. Patawarin mo ako sa maraming beses na dapat ay nagdadalamhati o napawi ko ang iyong gawain sa aking buhay, at magpapanibago ng tamang espiritu sa loob ko. Nananalangin ako. Tulungan mo ako, Panginoon, upang alisin ang aking kawalang ingat o saloobin ng kawalang interes, at naway lumago ako sa biyaya at sa kaalaman mo. Alam na ito ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa sa iyong mga anak. Itaguyod mo ako ng iyong matuwid na kanang kamay, at panatilihin mo akong laging nakatingin kay Jesus, na siyang may akda at tagapagtapos ng aking pananampalataya. Hinihiling ko ito sa kanyang pangalan, sino ang namatay para sa akin, upang ako ay mamuhay kasama niya sa kaluwalhatian. Amen. Ama sa langit, patawarin mo ako sa panahong inilalayo ko sa iyo, at maging abala sa sarili kong mga kagustuhan.
pangangailangan at pangangailangan. Patawarin mo ako para sa mga oras na hinanap kita lamang. Kapag nagkaroon ako ng problema o natuklasan ang isang pangangailangan. Salamat, Ama, na ikaw ay mananatiling tapat sa iyong salita at sa iyong mga anak na aking pinupuri at sinasamba. I-renew ang aking espiritu sa loob ko, nananalangin ako. Pasiglahin ang aking tiwala at pananampalataya sa iyo upang mapaglingkuran kita ayon sa nararapat sa iyo, sa pagpapakumbaba ng puso at kusang pagsunod. Naway buhayin ng buhay na tubig ng buhay ang aking tuyo at maalikabok na kaluluwa. At itanim akong muli ay nananalangin ako sa tabi ng iyong tahimik na tubig at ang nakakapreskong bukal. Magbalik loob sa isang kislap na pagtataka kung sino ka at magsindi ng apoy ng pag-ibig sa aking puso na naging malabo at kumikislap. Dahil ikaw ang aking Diyos, sino ang tumubos ng aking buhay mula sa hukay at inilagay ang aking mga paa sa bato ng aking kaligtasan. Iligtas mo ako, ipinagdarasal ko mula sa tuyong ilang at pagkatuyo ng Espiritu, kung saan ako ay gumala at inakay ako sa landas na nais mong puntahan ko. Gisingin mo sa loob ko ang espiritual na sigasig na nagmumula lamang sa iyo, upang ako'y mabuhay mula sa araw na ito, na abala sa mga bagay na nagpapasaya sa iyong puso at mapapasa ng iyong mga plano at layunin ang buhay ko at ang buhay ng mga nakapaligid sa akin. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Ama, na sa halos buong buhay ko ay itinuturo mo sa akin ang prinsipyo ng paghihintay. At ipinagdarasal ko na patuloy mong gawin iyon. O Panginoon, maraming beses sa aking buhay, tinatanong ko na sa iyong biyaya ay bibigyan mo ako ng banayad, makadiyos na pasensya, hindi iyon naghahangad na madaliin ang proseso ng iyong espiritual na pag-aani. Ngunit naghihintay para sa nakatanim na binhi na tumubo at lumago. At gayon paman, patuloy kong kinikilala sa loob ng aking sarili ang isang pagkainip na makitang natapos ang iyong gawain. Salamat sa biblikal na larawan sa salita ng Diyos, kung saan ang magsasaka ay matiyagang naghihintay, ngunit umaasa na ang binhi ay sumibol at bumukol. Habang ang maaga at huling pag-ulan ay bumabagsak sa kanilang takdang panahon, at habang ang araw ay sumisikat, ang umiinit na sinag nito sa mga natutulog na pananim. Tulungan mo akong higit pa at higit pa na ilapit ang inaasahan ng pasyenteng ito sa sarili kong buhay, kung saan ang pag-asa ay hindi namatay at kung saan ang pagtitiis ay hindi lumalala sa kawalan ng pag-asa. Panatilihin mo ako, nananalangin ako mula sa pagsuko,
Ngunit ipagkaloob mo sa akin ang aking Ama, na may matiyagang pagtitiis at isang positibong pagsuko sa iyong perfect will sa bawat bahagi ng aking buhay. Naway makontento na akong sabihin na ang iyong gawain at kung pipiliin mo o hindi na ihayag ang huling sagot sa aking matyagang panalangin. Ipinagdarasal ko na makapagpahinga ako ng nilalaman. Alam mo na ginagawa mo ang lahat ng bagay ng maayos. Hinihiling ko ito sa pangalan ni Jesus at sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Salamat Ama sa kaloob na nananahan sa banal na Espiritu na nagpapatotoo sa aming espiritu na kami ay iyong mga anak. Salamat sa kanyang patuloy na gawain sa loob ng bawat isa sa ating buhay. At salamat sa iyo na binuhay niya tayo mula sa mga patay at itinawag tayo kay Kristo. Tinatakan tayo sa Kanya, inilagay tayo sa Kanyang katawan, at mahusay na itinatayo tayo bilang mga buhay na bato sa isang banal na templo sa Panginoon. Salamat Ama na ang iyong Espiritu ay nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay, gumagabay sa atin sa lahat ng katotohanan, nakapaglilinis ng ating mga puso at naglilinis ng ating isipan. At kapag ibinibigay natin ang bawat pag-iisip sa bihag sa Kanya sa kusang pagsuko. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo na kahit anong mga paghihirap at panganib ang bumaha sa ating mga puso at lumusob sa ating buhay, walang makapaghihiwalay sa atin sa iyong pagmamahal at biyaya. Ibigay mo sa amin na manalangin ako na sapat na lakas na iyong ipinangako sa lahat ng iyong mga anak na nahaharap sa mga problema at panganib. At huwag nating kalimutan na lalong dakila ang siya na nananahan sa bawat isa sa iyong mga anak kaysa sa kaaway na nasa mundo. Magbigay sa amin ng espiritual na lakas at katatagan habang nakaharap namin ang hinaharap. Malakas sa kasalanan, malakas sa kaalaman na mayroon kaming makalangit na tahanan na nakasecure para sa amin sa langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat Ama na sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay nais mong isulat ang lahat ng banal na kasulatan para sa aming pagkatuto. Turuan mo ako na nanalangin ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu na basahin, markahan, matuto at sa loob digest ang lahat ng mga katotohanan na nakapaloob sa loob nito pahina. Paunlarin mo sa akin ang isang puso na nalulugod sa iyong salita, isang isip na nagpapanatili ng katotohanan at kalooban nito na naglalayong ilapat ang lahat ng mahahalagang aral na nilalaman nito. Bigyan mo ako ng karunungan at pangunawa na kilalanin ang anumang mga pagbaluktot ng kasulatan o maling mga turo na maaari kong makita, at tulungan mo akong huwag sumunod sa maling landas o maimpluwensyahan ng anumang
mapanghikayat na mga argumento. Ngunit tulungan mo akong laging gabayan ng iyong salita at katotohanan, gaya ng ipinangako mo sa lahat ng nagmamahal sa iyong salita. Bigyan mo ako ng lakas ng loob at biyaya na sabihin ang iyong salita ng katotohanan sa lahat ng maaaring tumawid sa aking landas ngayon. At ipinagdarasal ko na sa iyong lakas ay sasabihin ko ang iyong salita ng katotohanan at pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, pinasasalamatan namin kayo na sa pamamagitan ng inyong Espiritu ay nais mong maisulat ang lahat ng banal na kasulatan para sa ating pagkatuto. Salamat na ang iyong salita ay makapagbibigay sa atin ng lahat ng karunungan na kailangan natin, na nagbunsod sa atin sa pagliligtas ng pananampalataya kay Kristo at makikipagkasundo sa Diyos. Salamat din sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Ikaw ay nangako na gagabay sa amin sa lahat ng katotohanan. Ituro mo sa amin ang lahat ng kailangan naming malaman at sanayin kami na aming ipinagdarasal upang mabuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus. Paganahin kaming ilapat ang iyong salita sa aming mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay maisagawa namin ang mabuting gawain na iyong inihanda para sa amin na gawin, upang aming gawin ang iyong kapangyarihan at sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo kaming pahalagahan ang iyong salita sa aming mga puso at pagnilayan ito araw at gabi, at pagkaalam na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng iyong Espiritu at kapaki-pakinabang para sa pagsabay at pagtutuwid at para sa pagsasanay sa katwiran. Naway ang salita ni Kristo ay manahan sa atin ng may kayamanan, at na sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, ikaw ay naghahanap ng malalim sa mga panloob na recesses ng aming mga puso at isipan, upang matuklasan ang anumang lugar na hindi nakaluglugod sa iyo, at para maitama natin ito sa iyong papuri at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, iniyuko ko ang aking tuhod sa harap mo sa panalangin at papuri. Humantong at gabayan ako ngayon sa lahat ng iyong sinasabi at ginagawa. Naway lumakad ako sa Espiritu at katotohanan ngayon, at maging sensitibo sa iyong banayad na patnubay. Tulungan mo ako na manalangin ako upang ituon ang aking mga mata sa Panginoong Jesus, na nalalaman na kung wala siya ay mabilis akong maliligaw sa landas na pinakamainam para sa akin. Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay naka-schedule araw-araw ng aking buhay,
at hindi ko nais na lumihis mula sa landas na nais mong gawin sa akin. Tulungan mo akong maging tapat sa iyo at handang pumunta sa landas na iyong pinili. Alam na ito ay maaaring sumalungat sa aking sariling mga hangarin at kagustuhan. Paunlarin mo sa akin ang isang puso na nalulugod na gawin ang iyong kalooban upang ang mga pananabik ng aking puso ay maiayon sa iyong mga plano at layunin at ang iyong kalooban para sa aking buhay. Hayaan ang aking mga mata na laging nakatingin sa iyo at pigilan ako sa pagtingin sa mga bagyo at kahirapan ng buhay. Alam mo na ikaw ay kasama ko upang humantong at gabayan at upang itaguyod ako sa iyong papuri at kaluwalhatian. Salamat sa iyo na si Jesus ay ang daan at ang katotohanan at ang buhay at nais kong gawin lamang ang nakalulugod sa iyong paningin. Sa kanyang pangalan ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, hinihiling ko sa iyo na gabayan ako at bigyan ako ng karunungan habang lumalayo ako sa aking pamilya at sa aking sariling bansa upang magtrabaho sa ibang lugar. Hinihiling ko sa iyo na makasama ako sa lahat ng ginagawa ko habang kinakaharap ko ang hamon ng pag-aaral na mamuhay at magtrabaho sa ibang kultura na may iba't ibang pamantayan at paniniwala. Paganahin ako umangkop sa mga pagkakaiba, ngunit hindi mahuli sa mga bagay ng mundong ito. Bigyan mo ako ng karunungan at pag-unawa habang nakikipagkita ako sa mga bagong tao. At tulungan mo akong maging maingat sa aking pakikitungo, pati na rin ang mabait sa aking mga aksyon. Naway lumakad ako sa landas na tinawag mo sa akin upang pumunta at huwag lumihis sa iyong patnubay. Ipagdasal ko lahat ng aking mga pangangailangan at bigyan ako ng kalusugan at lakas habang kinakaharap ko ang mga hamon sa harap ko. Naway ako na ang pinakamahusay na maaari kong maging sa lugar na tinawag mo sa akin upang pumunta. Sumama ka sa lahat ng aking mga mahal sa buhay na aking iniiwan at panatilihin silang ligtas sa mga bisig ni Jesus araw-araw. Pagsamasamahin tayo sa iyong paraan at sa iyong sariling magandang panahon. Hinihiling ko ito sa pangalan ng aking tagapagligtas, si Hesu Kristo. Amen. Tulungan mo ako, Panginoong Jesus, upang panatilihin ang aking buong pagtuon sa iyo. Ang buhay ay nagiging mahirap at mahirap na kung minsan ay hindi madaling panatilihin ang mga mata ng aking puso na nakatingin kay Jesus tulad ng alam kong dapat. Dahil kung wala siya, wala akong magagawa. Kung minsan, Panginoon, pakiramdam ko ay nawawalan na ako ng paraan sa buhay. Ngunit alam ko
na habang nagpapahinga ako sa iyo, maririnig ko ang malumanay na mga pahiwatig mula sa iyong espiritu na nagsasabi, ito ang paraan ng paglakad ng Diyos dito. Minsan, Panginoon, inaamin ko na kapag ang mga bagay ay nagiging matigas, sinusubukan ko sa aking sariling lakas na ayusin ang aking sariling mga problema at alamin kung ano ang dapat kong gawin sa aking sarili nang hindi muna lumingon sa iyo. At hindi maiiwasang tila mali ang pagpili ko. Alam ko na mayroon kang isang plano para sa aking buhay. At alam ko rin na ang pamumuhay sa mundong ito ay hindi madali. Ngunit alam ko na ang aking kasapatan ay nasa iyo at ang iyong lakas ay ginawang perpekto habang ako ay nagpapahinga sa iyo. Tulungan mo akong ilapat ang katotohanan ito sa aking buhay. Gabayan mo ako, Panginoon, sa lahat ng mga hadlang sa buhay. At tulungan mo ako sa maraming mga pagpipilian na kailangan kong gawin araw-araw. Naway talagang matuto akong tumingin sa iyo bilang aking gabay at lakas. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Amang Diyos, alam ko na ang landas ng buhay na aking tinatahak ay puno ng mga paghihirap at mga problema. Ngunit Panginoon, pinagkakatiwalaan kita upang humantong at gabayan ako sa landas ng buhay dahil ikaw ay ipinangako na maging sa akin upang humantong at upang gabayan, upang palakasin at upang makatulong. Huwag mawawalan ako ng paningin kung sino ako kay Kristo at tulungan mo akong magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay. At huwag mo akong kalimutan na ako ang iyong anak at mas dakila ang siya na sa akin kaysa nasa mundo. Salamat na ikaw ang aking pastol na nangako na mamumuno at gagabay, magpoprotekta at magsusulong. Salamat na ikaw ang aking depensa at ang aking tagapagtanggol at na iyong ipinangako na magiging aking kasalukuyang tulong sa mga panahong iyon ng hindi inaasahang mga paghihirap at pagsubok. Salamat, Panginoon, na kayo'y manatiling tapat at maaasahan. Kahit na ako'y naliligaw sa landas na inyong inilatag para sa akin, naway hindi ko makalimutan na ikaw ang aking matatag na angkor at ang matatag na bato na aking kinatatayuan at na walang kahirapan sa buhay ang dakila na hindi mo madaig. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Paano ko mahal, Panginoon? Jesus, at gusto ko lang itaas ang iyong pangalan. Sa pasasalamat para sa lahat ng iyong para sa akin at para sa iyong maraming mahahalagang pangako na oo at amen kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Malugod mong binabantayan ako araw-araw ng aking buhay at bawat sandali.
ng bawat araw. Mula sa araw na ako ay ipinaglihi, ang iyong kamay ng pagpapala ay nasa akin. Pinoprotektahan mo ako sa sinapupunan. Nandoon ka noong hinugot ko ang aking unang hininga, at kasama mo ako sa bawat hakbang ng daan. Nauna ka na sa akin, pero nandoon ka sa likod ko. Ikaw ay nasa itaas ko, at ikaw ay nasa ibaba ko rin, na nakahawak sa akin sa pamamagitan ng iyong matuwid na kanang kamay. Ikaw ay kasama ko, at ikaw ay nagpatira pa sa akin, at nagpapasalamat ako sa iyo na pinili mo ako bago ang pundasyon ng mundo upang maging iyong anak. Nang matakot ako, nandoon ka para bigyan ako ng katiyakan. At nang mahulog ako, ay binuhat mo ako at inilagay ang aking mga paa sa tamang landas. Nang madilim at madilim ang daan, sinindihan mo ang aking landas, at nang sumapit ang kalungkutan sa aking buhay, naroon ka upang aliwin at tulungan ako. O at Panginoon, ng mga araw na iyon, nang ako'y nagpatunay na walang pananampalataya, ikaw sa iyong biyaya ay nananatiling tapat at totoo, sapagkat hindi mo maitatanggi ang iyong banal na pangalan. Mahal na Panginoon, sapagkat walang katulad sa iyo. Salamat sa pagiging aking Panginoon at aking Diyos. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. O Diyos, aking Ama, tulungan mo akong lumakad bilang isang bata na naghahanap ng patnubay mula sa kanilang ama habang naglalakad sila sa gitna ng maraming panganib. Tulungan mo akong huwag matakot hanggat naglalakad ako malapit sa iyo. Ang iyong mga paraan, o ang Diyos, ay mas mataas kaysa sa aming mga paraan, at kadalasan ay hindi namin naiintindihan. Turuan mo ako, O Diyos, na hindi ko kailangang maunawaan, kundi magtiwala at makikita mo ako sa bawat kahirapan sa buhay. Kapag malapit ka na, hindi ako natatakot. Gusto kong mag-draw malapit sa Panginoon, sa katiyakan na kapag ginawa ko, draw niya sa akin, sa pangalan ng Diyos, ng Panginoong Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aking kanlungan at ang aking lakas sa mahihirap na panahon, at isang laging katulong sa panahon ng kaguluhan. Tulungan mo akong ilapit at kumapit sa iyo, at ang katotohanan ito mula sa Biblia na patuloy mong dinadala sa aking isipan. Alam ko na ikaw lamang ang makapangyarihang Diyos, at walang napakahirap sa buhay ko para harapin mo. Wala ring anumang balakid sa aking landas na hindi malulutas, na hindi ako makakatawid. Alam na ikaw ay nasa aking tabi. Mangyaring ibigay sa akin ang iyong lakas upang harapin ang mahirap
at maligalig na mga panahon ngayon, na may kumpiyansa na malaman na ang iyong lakas ay ginawang perpekto sa aking kahinaan. Salamat sa iyo na ang aking lakas ay nagmumula sa iyo, at ang iyong biyaya ay sapat na para sa lahat ng mga gawain at tungkulin na tatawid sa aking pang-araw-araw na landas. Hindi lamang para sa ngayon, ngunit para sa natitirang bahagi ng aking paglalakbay sa buhay. Salamat, Ama, na ang iyong biyaya ay sapat na. Tulungan mo akong pagnilayan ang katotohanang ito araw-araw. Amen. Panginoon, nahaharap ako sa mga mahihirap na panahon, mga oras na naging mas mahirap sa bawat araw na lumilipas. At kung minsan ay nababalisa ako at natatakot, nagtataka kung paano tayo mamamahala. Panginoon, alam ko na ikaw ay ipinangako upang pangalagaan ang lahat ng iyong mga anak. Ngunit may mga kaya maraming hindi ko maiintindihan kung paano maaari mong pag-aalaga para sa aming lahat. Gayunpaman, nais kong magtiwala sa iyo na tuparin ang iyong salita. Dahil ikaw ay nangako at ikaw ay tapat na tuparin ang iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aking liwanag at ang aking kaligtasan. Alam kong walang dapat ipag-alala kapag ikaw ang aking lakas at manatili. Panginoon, naniniwala ako na mayroon kang magagawa. Mangyaring tulungan mo ang aking kawalan ng pananampalataya na Panginoong Hesus, sapagkat nalalaman ko na kapag ikaw ang katibayan ng aking buhay ay walang dapat ikatakot. Salamat, Lord. Salamat. Amen. Panginoong Hesus, ako ay pumupunta sa iyo dahil kapag tinitingnan ko ang mga mahirap na oras na ating kinakaharap, ang aking puso ay tila nabigo. Dahil hindi ko alam kung aling paraan ang liliko. Maliban sa iyo, salamat na ikaw ay palaging nandyan para sa akin. At salamat sa iyo na palagi mong pinagdadaanan ang iyong tulong sa oras ng pangangailangan. Laging nasa tamang oras at palaging nasa tamang paraan. Panatilihin mo ako mula sa takot sa kung ano ang maaaring dalhin bukas. Alam na hindi ko kailangang matakot o matakot, sapagkat ikaw ay nangako na ibibigay ang lahat ng aking mga pangangailangan ayon sa iyong mga kayamanan sa awa. Salamat, Panginoon, para sa iyong salita na may napakaraming magagandang katotohanan at magagandang pangako. Sinasabi nito sa akin na palagi kang nandyan upang tumulong kapag mahirap ang panahon. Salamat sa banal na kasulatang ito mula sa Biblia na ibinigay sa akin ng isang tao ngayon. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang madismaya
sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita. Aking itataguyod kayo ng aking matuwid na kanang kamay. Salamat sa iyo para sa kaibig-ibig na katotohanan at para sa maraming mga pangako na iyong ibinigay sa lahat ng iyong mga anak. Naway magpahinga ang aking puso sa iyo, Panginoon, at ilayo mo ako sa takot sa mahirap na panahong ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Loving Lord, Ikaw ang nagbibigay sa lunok ng pugad nito at nagbinta ng mga bulaklak sa gilid ng daan na may ganitong makulay na mga kulay. At alam ko na kung nagmamalasakit ka ng buong pagmamahal sa mga ibon, sa himpapawid at sa mga bulaklak sa parang, gaano pa kaya ang iyong kagandahang loob na ibinubuhos sa bawat isa sa iyong mga anak. Panginoon, alam ko ang katotohanan ito at nagtitiwala ako sa iyong salita ng katotohanan. Ngunit alam ko rin na tayong mga anak mo ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya tulad ng mga ibon at mga bulaklak nang hindi nagsusumikap na gawin ang lahat sa ating sarili, ngunit sa halip ay nagtitiwala sa iyong probisyon. O Panginoon, kami ay nahaharap sa maraming mga paghihirap sa mga mahihirap na oras. Alam ko na napakaraming iba pang mga pamilya ang nahihirapang mabuhay at kung minsan ay mahirap magtiwala sa iyo na ibigay ang lahat ng aming mga pangangailangan. Ngunit Panginoon, mangyaring kalmado ang aking nag-aalalang mga saloobin at tulungan akong ipahinga ang lahat ng pangangailangan ng aking pamilya sa iyo. Salamat Panginoon sa daan na iyong ibinigay ang lahat ng aming mga pangangailangan sa nakaraan at bigyan mo ako ng biyaya na ilatag ang lahat ng aking mga pasanin sa iyong paanan at bigyan mo ako ng biyaya. Alam na kami ay higit na mahalaga sa iyo kaysa sa mga ibon sa himpapawid at sa mga bulaklak sa parang. Hayaan akong magtiwala sa iyo at huwag matakot sa mahihirap na panahong ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Pagpalain nawa ng Panginoon at panatilihin ang lahat ng masama ngayon. Naway hayaang sumikat ang kanyang mukha sa lahat ng nakikibaka sa masamang kalusugan at sakit ng katawan, isip o espiritu, at naway itaas ng Panginoon ang nagniningning na liwanag ng kanyang kaibig-ibig na mukha sa lahat ng nahihirapan ngayon na may iba't ibang sakit, karamdaman at problema sa kalusugan. Naway bumangon siya ng may kagalingan sa kanyang mga pakpak at tumingin ng may matinding habag at awa sa lahat ng nangangailangan ng kanyang lakas ngayon. Naway ibuhos niya sa lahat ng kanilang mga puso ang kapayapaan at pag-ibig
na nagmumula lamang sa Ama sa pamamagitan ng katauhan ng Panginoong Heso Kristo. Sa kaninong pangalan tayo nananalangin. Amen. Ama sa langit, tila ako ay tinamaan ng maraming karamdaman ng sabay-sabay. At tila hindi alam ng mga doktor kung bakit ito nangyari at kung paano ako tratuhin. Panginoon, alam mo kung ano mismo ang mali sa aking katawan at hinihiling ko na idirekta mo ako patungo sa tamang paggamot. Hindi lamang upang itago ang mga kondisyon na sumalakay sa aking katawan, ngunit upang hanapin ang ugat ng problema at paganahin itong gumaling. Panginoon, alam ko na kami ay natatakot at kamangha-mangha na ginawa at na alam mo pa nga ang bilang ng mga buhok sa aking ulo. Kilala mo ako bago ako isinilang at naka-schedule araw-araw ng aking buhay. Kaya ang sakit na ito ay hindi inaasahan sa iyo. Pagalingin mo ako, Panginoon, nananalangin ako. Sa anumang paraan, tila pinakamahusay sa iyo. Panginoon, ipakita mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Nananalangin ako. Kung kailangan kong baguhin ang aking mga gawi sa pagkain, alisin ang isang bagay mula sa aking dieta, o gawin ang iyong bagay na hindi ko naisip. Hinihiling ko na idirekta mo ako o mag-prompt sa ibang tao. Nabigyan ako ng payo. Panginoon, naghihintay ako sa iyo at nananalangin na sa iyong panahon at sa iyong paraan. Hindi mo lamang ibabalik ang aking katawan sa buong kalusugan at lakas, ngunit ibibigay mo sa akin ang iyong kapayapaan at katahimikan sa aking puso. At nalalaman na sa lahat ng mga bagay, ako'y ligtas sa mga bisig ng aking tagapagligtas. Sa kaninong pangalan ako nananalangin. Amen. Mapagmahal na Panginoon, gusto ko lang iangat ang aking mahal na kaibigan sa iyo, na naging isang kaaliwan at lakas sa akin sa loob ng maraming taon. Ngunit sa wakas ay na-admit na ito sa isang hospital kung saan ipapasa niya ang kanyang huling ilang linggo ng buhay sa dignidad at paggalang. Habang ang kanyang buhay ay umaagos mula sa kanya, Lord, alam kong mamimiss ko siya ng sobra. Sumama ka sa kanya, Panginoon, sa bawat sandali ng araw at gabi. Salamat, Ama, na siya ay naaalagaan sa gayong mapagmalasakit at maunawaing kapaligiran. Sumama ka sa mga tauhan na dadalo sa kanya habang ang kanyang buhay ay dumadaloy mula sa kanya at kay Lord. Ipinagdarasal ko na malaman niya ang iyong presensya sa kanya bawat sandali ng araw. Panginoon, alam ko na siya ay handa at nananabik na salubungin ka ng harapan. At hinihiling ko na ilayo mo siya sa sakit at pagdurusa na kadalasang pumipigil sa pagsulong ng kamatayan. Ngunit purihin ang Diyos na ang libingan ay nawala ang kakilakilabot na tibo
at ang kamatayan ay nawala ang tagumpay nito. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, purihin ang iyong banal na pangalan. Panginoon, alam ko na mamimiss ko ang aking mahal na kaibigan. Ngunit ang aking kalungkutan ay may napakagandang bahid ng pag-asa at kagalakan, sapagkat alam ko na sa lalong madaling panahon, lahat tayo ay magkakasama sa iyong kumpanya, kung saan tayo ay magiging malaya sa lahat ng sakit at kalungkutan, at iyong aalisin ang bawat luha sa ating mga mata. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. O Panginoon, ako ay may sakit at nakakaramdam ng takot at nag-iisa dahil wala akong mag-aalaga sa akin. Wala akong sinuman na talagang interesado sa akin, at pakiramdam ko ay nawala ako at nag-iisa at napaka-vulnerable. At ngayon, Panginoong Jesus, ako ay bumaba sa sakit na ito at ako ay nakaramdam ng labis na karamdaman. Panginoon, hinihiling ko sa iyo mangyaring gawin akong mabuti muli sa lalong madaling panahon, at itaas ang aking lumulubog na espiritu. Nananalangin ako. Kilala ko ang Panginoon sa aking puso na hindi ako nag-iisa, dahil ikaw ay kasama ko, na siyang tunay na dahilan kung bakit ako nananalangin sa iyo ngayon, dahil nangako kang sasama sa akin at hindi ako iiwan o pababayaan. Kahit na ginagawa ng iba, sumama ka sa akin ngayon at nananalangin ako, at abutin ang iyong kamay ng pagpapala, ng pagpapagaling, at hawakan mo ako, Panginoon. Mangyaring pagaanin mo ako, hindi lamang sa aking katawan, kundi pati na rin sa aking buhay. Nananalangin ako. Salamat na maaari kong tumawag sa iyo sa mga oras ng kaguluhan o karamdaman o kalungkutan, at malaman na ikaw ay laging nandyan upang marinig at sagutin, upang pagalingin at aliwin at tulungan. Panginoon, ipinagdarasal ko na tulungan mo ako na talagang ilapat ang katotohanan ito sa aking buhay, hindi lamang kapag ako ay may sakit, kundi araw-araw. Amen. Mahal na Ama Diyos, salamat sa iyo para sa maraming mga pagpapala na natatanggap namin mula sa iyo araw-araw, at lalo na para sa kamanghamanghang regalo ng kaligtasan na tayong lahat ay ibinigay lamang sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus bilang tagapagligtas. Salamat na siya ay namatay upang tanggapin ang kaparusahan na nararapat sa akin para sa aking mga kasalanan, at na siya ay muling bumangon upang sirain ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa aking buhay. Paano ko kayo pinupuri at sinasamba dahil sa lahat ng iyong maraming pagpapala. Panginoon,
nagpapasalamat ako sa iyo sa aking buhay. Alam ko na tayo ay kamanghamanghang nilikha at ang bawat bahagi ng ating buhay katawan ay isang himala. Ngunit pumupunta ako sa iyo ngayon dahil hindi ako maayos sa aking katawan at ang aking kalusugan ay tila nabigo. Ako ay palaging medyo malusog sa Panginoon, kung saan pinupuri kita, ngunit bumaba kamakailan na may ilang mga hindi nauugnay na karamdaman at Panginoon, mahina ang pakiramdam ko at hinihiling ko ang iyong kagalingan sa aking buhay. Sumama ka sa akin, Panginoon, at sa lahat ng naghaharap sa mga katulad na problema sa kanilang buhay. Panginoon, tila napakaraming tao na alam kung nagkakaroon ng isang uri ng problema sa kalusugan. At hinihiling ko na lang sa iyo na bisitahin ang bawat isa sa atin sa oras na ito ng sakit. Iunat ang iyong kamay sa pagpapagaling sa bawat buhay natin at ibalik tayo sa mabuting kalusugan. Salamat na ikaw ay isang Diyos na nakikinig at sumasagot sa mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. O Diyos, aming Ama, ikaw ang lahat na posibleng naisin ng kaluluwa, isip at espiritu ng tao. Ang problema natin ay hindi sa paniniwala sa iyo. Ang aming problema ay tila sa paniniwala na ikaw ay condescendent upang marinig at tulungan kami. Ang aming problema ay hindi kami naniniwala na kami ay karapat-dapat na humingi ng banal na intervention sa aming mga problema sa buhay at pamumuhay. Tulungan kaming makita ka gaya ng makikita at pagdarasal ni Jesus habang tinuturuan niya kaming manalangin na nagsasabing, Ama namin, upang makita ka bilang our Father, puno ng pag-ibig at pakikisama, at magiging sanhi ng ating pananampalataya na umakyat at ang ating pag-asa ay bumangon. Ama namin, sino sa langit, mahal ka namin. Amen. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.